Spirit, take over in my heart. Purihin natin siya. Palakpakan natin ang Diyos. Come on! Hallelujah! It's morning because morning is a sign of victory. So even it's night, afternoon, or noon, we greet the Holy Spirit. We greet the Holy Spirit, good morning. Even in the business world, when you attend the seminar in the business world, they always greet good morning. In Christian world. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah forever. Amen. Okay, kumusta na kayo lahat? Yes. Yes. Malina, malayapa, matalino, matuwid, malaman, wakas ang pag-ibig, malaya, payaan, dalawang, maghihawa, at matutupad.
Sayang kung may talagang tayo. Amen. Sayang naman sa kanya. Kasi na naman ang mga Pilipino. Okay. You open your Bible in 2 Chronicles. Open your Bible, 2 Chronicles. Remember, Bible is not the cell phone. Cell phone is not the Bible, but the Bible is not the cell phone, but the Bible is the book. And that is two books contain of the Old Testament and the New Testament book. So and that two books is contained of so many books and letters or epistles. So that is the library of books. That is the Bible. So you open your Bible in 2 Chronicles. Nabuksan niyo na po. Tagalog Chronica. Ikalawang Chronica. Chronicles. Chapter 32. Chapter 32 from verse 1 and the following verses. And it says, after all that Hezekiah had so faithfully done, Sennacherib, king of Assyria, came and invaded Judah. He laid siege to the fortified cities, thinking to conquer them for himself. When Hezekiah saw that Sennacherib had come and had intended to make war on Jerusalem, he consulted with his officials and military staff about blocking off the water from the springs outside the city, and they helped him. A large force of men assembled, and they blocked all the springs and the streams that flowed through the land. Why should the king of Assyria come and find plenty of water? They said. Then he worked hard, repairing all the broken section of the wall and building towers on it. He built another wall outside that one and reinforced the supporting terraces of the city of David. He also made large number of weapons and shields. He appointed military officers over the people and assembled them before him in the square at the city gate and encouraged them with his words. Be strong and courageous. Do not be afraid. Narinig niyo yun. Do not be afraid or discouraged because of the king of Assyria and the vast army with him. For there is a greater power with us than with him. With him is only the arm of flesh, but with us is the Lord our God to help us and to fight our battles. And the people came with confidence from the Hezekiah, the king of Judah, said, purihin namin ang Panginoon. Parang walang tawag ng kalaktaan. Parang walang tawag ng kalaktaan. Okay, that's the word of the Lord. Palakpakan si Lord. Okay? Always up the hand. Isa, dalawa, tatlo. Praise the Lord. Okay. Our topic for today is about our task of encouragement. Sabi niyo, encouragement. Kayo ba'y marunong mag-encourage sa inyong asawa? Ba't nasaan na yung asawa ko iba? Brothers and sisters, napakalaga po ng encouragement. Not only in your husband, not only in your family, but to all, we need to encourage each and every one. Amen po ba? Amen. That's why our reading for today is taken from 2 Chronicles. And this was happened, brothers and sisters, noong panahon po na
sila po ay ginigera ang Israel, ginigera ng hari ng Assyria. Ay, naman lagi ginigera yung Israel. Walang katapusang gera. Laging ginigera. Alam niyo kung bakit? Because they were the chosen people of God. Sapagkat ang Israel, ang chosen people of God. Alam niyo ba? Doon itinayo ng Panginoon ang kanyang church, di ba? The early church, doon itinayo sa Jerusalem. Hindi po sa Malate. Amen? Doon sinabi ng Panginoon yun sa Jerusalem, and you are Peter, and upon this rock I will build my church. Doon po sa Jerusalem, tinayo ni Kristo ang Iglesia ni Kristo na tunay. The original church of Christ. And that is apostolic church. So, nakikita po natin, apostolic church is the one holy Catholic and apostolic church that built in Jerusalem. So, makikita po natin dito, ginigera ng Assyria ang Israel. Ang hari ng Israel noon ay si King Hezekiah. Si King Hezekiah ang nalaman na sila'y sasalakayin ng hari ng Assyria, anong kanyang ginawa? Ano? At sabi niya dito, mga kapatid, when Hezekiah saw that Sennacherib, yun yung hari ng Assyria, Sennacherib, had come and that intended to make war in Jerusalem, ito ang ginawa ni King Hezekiah. He consulted with his officials and military staff about blocking of the water para ibablock ang water kasi po mula sa Israel sila ang nagsusupply ng tubig. Amen. Pag nawala ang supply ng tubig, sila ay mamamatay. Yung mga kalawang. Diba? Parang tayo, no? Pag wala tayong nag-supply ng gasolina, saan tayo sasabay? Balik sa kalesa. Diba? Balik sa kalesa. Kaya pinag-aalaman natin ang Istrate Island. Kasi ang Istrate ay napakalaki ng bodega ng oil doon sa ilalim ng dagat. Hindi nila alam siguro. Hindi kasi kayo nagbabasa doon sa amin. Kailangan po mahalaga rin yung ating current event. Baka mamaya ay dumating na si Lord, hindi nyo alam kung ano nangyayari. O baka mamaya ay lumubog na ang Pilipinas na wala na yung sa mapa, hindi nyo alam na sa hukong kayo, uwi kayo, wala na pala yung Pilipinas. Kailangan pa sa kayo, mga kapatid. Kaya mahalaga. So yung tubig mahalaga sa kanila. So alam sabi ng Bible, he consulted his official and military staff about blocking off the water from the springs outside the city, and they helped him. A large force of men assembled, and they blocked all the springs. Sinahan nila lahat ang mga buwali na pinagsusuklayan, pinagagalingan ng tubig, mga kapatid. At alam sabi mo ron, and the stream that flowed through the land, pati yung dinadaluyan ng tubig patungo doon sa mga kapakiran sa land na yun, mga kapatid, sila yung nagsusuklay. At alam sabi mo ron, why should the king of Assyria, come and fight you over? They said, then he worked hard repairing all the broken sections of the wall and building towers on it. He built another wall outside that one and reinforced the supporting terraces of the city of David. He also made a large number of weapons and shields. Maganda ang mga panlaan, mga kapatid. At sabi, he appointed military officers over the people and assembled them before him in the square of the city gate and encountered them with his words. Sabi po rito, mga kapatid, sabi niya, be strong. Dito ko kukunin ang ating pong topic ngayon. Sabi number 7, be strong and courageous. Do not be afraid. Ito ang sabi ni King Hezekiah. Do not be afraid or discouraged because of the king of Assyria and
nagtirig. At ang sabi niya, mga kapatid, because the king of Syria and the last army with him, for there is a greater power with us than with him. Sapagkat niya may higit na makapangyarihan tayo, nakakampi siya, si Yahweh El Shaddai. Sino ang naniwala na kakampi ng Diyos? Answer clear kayo. Alam nyo, ang bansang Israel, kaya po hindi sila igapi-gapi sapagkat kakampi nila ang Diyos. Dahil sa Pilipinas, kakampi natin ang Diyos. Bakit? Alam niyo ba kung bakit ang Pilipinas kakampi natin ang Diyos? Sapagkat maraming Kristiyano, at hindi pa nila mabaksak natin ang moral nila. Sa ibang mga bansa, baksak na ang moral. Wala nang moral. Hindi na mahalaga sa kanila ang morality. Sabi kanina ni Father, di ba? Morality yan. Ang ganda ng pinimento ni Father, alam mo, kung sino yun, Apelidoy. Apelidoy? Kaya pala kung iwalay yun sa isang malaking company, ano? Di ba iwalay na yun doon? Iba na. Kasi, ito pala kasi ano yung pinimento ni Father, Christian, ano? Yung dati yung pinagmulan niya, saan? Bumaliktad sa kalaban, o nakibabagit kung ano yun. Di ba? Kaya naghiwalay yun. Dati magkasama yun eh. Yung mga produkto nun eh. Lahat isa lang dati. Ngayon, ano na magkasama? Colgate Palmolive. Isang company. Hindi nakasama nung malaking kumpanya yun. Bakit? Di ko ba no? Nabasa ko naman yun ano? Di ko ba no? Yung kumpanya yun ay kanina itong pinuwento ni Father ay sila yung nagbibigay sa Christian Church. Yung pinagalingan na piniwala yan. Sabi nga nung unang panahon, huwag tayo gagamit ng mga products. Kasi sinusuporta ang palalaki ng ano. Kung kayo nakapakasal doon, mamaya ka lang sa akin. So, huwag kayong matatakot! Sabi na pala nakasulatan, be strong, and take courage. Do not be afraid or discouraged because of the king of Assyria and the vast army with him. For there is a greater power with us. Purihin si Lord. Diba? Hindi ko malakpak yung iba dyan. Hindi ko malakpak nakuha niya yung nakikita sa buhay. Sabi nyo sila katabi, huwag kang makatakot. Do not be afraid, sabihin mo. And do not be discouraged. Kaya yan ang sakit ng tao kung bakit laging talunan ng demonyo. Remember, discouragement is the weapon of the devil. Kaya pag ang tao ay nadi-discourage, it means to say, you let the devil to enter into your life. Kaya sabi ng Panginoon, do not be afraid. Kung kayo natatakot, means to say, you give a chance to the devil. Kaya sabi ng Panginoon, fear not, do not be afraid. Do not be discouraged. Sa kanya ang gawa ng kaaway. Yan ang kanyang ginagawa. Yun tayo takutin, yun tayo mag-discourage. Subalit sa ng Panginoon, magkita mo tayo sa Kanya, sapagkat kailanman hindi kanya iiwan, hindi papabayaan man, lahat na kasama, kasama ng Panginoon. Sige! Sabihin mo, wag kang magtakot. Mahal ka sa Diyos. Amen! So be strong and courageous, do not be afraid or discouraged because of the king of Assyria and the vast army within him. For there is a greater power with us than with him. Sino yun? Sa ng Bible, mga kapatid, with him is only the arm of flesh. Sila yung mga sundalo ng nila. Ang kasama nila, pinagmamalaki ng maraming bansa. Sa atin, wala man tayo pang
natin ang panahon. Ngayon ay inaapi ng ibang mga bansa. Kaya sila nililindol. Kaya sila ang nakalagay. Kaya ang daming sumisigaw ng mga sanggol. Dahil sa, alam niyo, sabi nga, nabasa kong articles sa kung maraming namatay sa gera, nung First and Second World War, ay mas marami pala yung pinapatay niya yung mga sanggol sa sinapupunan ng kanilang mga ina sa mga bansang walang moral. Sa mga bansang walang moral. Amen! Amen! Kaya pag ganun ang umiral sa ating mga kapatid, matatakot kayo dahil ang kagagawa ng tumulto ay gawa ng demonyo. Alin ang nagtumulto? Yung mga taong pinatay na hindi na ipaglaban ng sarili. Amen. Purihin si Lord. With him is only the arm of flesh, but with us is the Lord our God to help us and to fight our battles. And the people gaining confidence from what Hezekiah, the king of Judah, said. Mga kapatid, kaya si Hezekiah tumanda na pagkasakit, at sinabi ni Propeta Isaiah, kaya nakausap ng Propeta ang Diyos. Sabi ni Propeta Isaiah, kay King Hezekiah, mamamatay ka na. Sabi mo siya ka. Sabi mo, mamabuhay ka. Di ba? Tapos, oy, tingnan mo, sabi ni Propeta Isaiah, mamamatay ka na. Kapag kayo nakarinig ng ganon, mga kapatid, anong ginawa ni Propeta ni King Hezekiah? Lumuhod sa Diyos, nag-iiyak, tumangis. So remember, there are fears na mahalaga sa Diyos. But there are so many fears na hindi mahalaga sa Diyos. Yung ikaw ay umiiyak dahil iniwang ka ng driver, hindi mahalaga sa Diyos mo. Pero yung tears, yung pagluha mo, dahil ikaw ay humingi ng tawad sa Diyos at sabi, Lord, tawagin mo ako. Nagawa kong makisama sa driver. Kapag lumuha ka na humingi ng tawad sa Diyos, that's the precious tears in front of God. Kaya naiiyak si King Hezekiah. Kaya pala siya ay pinagbigyan ng Panginoon. Kaya namin nakita ng Diyos sa kanyang pagtangis. Kaya ang sabi ni Yahweh, dahil kapag nagdiwan niya doon sa magiging haliga, ano sabi niya? Nakita ko ang kanyang pag-iyak, sabi kay Propeta Isaiah, kaya sabihin mo muli sa kanya, hindi ko na itutuloy ang kanyang pagkamatay. Bibigyan ko siya ng another extension na 15 taon. Panginoon po pwedeng magbago ng desisyon. Amen. But God never changes His love for us. Ang pag-ibig ng Diyos kailanman hindi nagbabago. Pero ang mga desisyon ng Diyos ay pwedeng magbago. Sa paano pala? Yun nga pong yung Navy, gugunawin na ng Diyos yun. Yung City of Navy. Alam mo ba kung saan yung Navy? Hindi mo alam. Sinerge ko sa Biblia kung saan yung City of Navy. Yung
pala ay part ng, part ng, Iraq. Kasi ang Iraq, in the old map, ang tawag dyan ay, yung nga ito, hindi, yung old, sa old map, yung, pumunta ko yung, ano? Hindi. Yung tinutukoy na kung saan ay sa Biblia siya sa yung patuto. Di ba yung masamang babae? Kasi sila ay tumalikod sa Diyos. Mga kapatid, na doon pinag-ahari si King Nebuchadnezzar. Mga kapatid ko kay Kristo. Kaya, may gawin natin, doon po pala yun. Paano silang bahagi rin ng Kuwait? Ang Kuwait ay dating kasama ng Iraq. Pero, tingnan niyo po, ngayon, nagkakaroon na naman ng kaguluhan doon sa Iraq. Di ba? Mahawag ito kay Kristo. Kailan na lumagin, ayun na naman, mga kapatid. Pero tingnan niyo po, kapag tayo ay nanalangin at nanampalataya sa Diyos, ang Diyos pinipaguhin ang kanyang misyon. Kaya na magsisi at mag-fasting, mag-ayuno at magdasal ang hari ng Nineveh. Nasuot ng sako na nalangin. Mga kapatid, narinig niya ang pangaral ni Jonas. Si Jonas na dating ayaw pumunta doon. Nag-disobey, sumuway. Mga tao suway, binabagyo. Kaya si Jonas ginagayon. Ginagayon na lalakay na sila binabagyo. At hindi na damay, pati sa bagyo, yung mga taong masuguri naman, nadamay ko. Ano pa trabaho pala? Pero kung masuway, nadamay ka. Kaya pa sa mga anak mo, kaya tuloy, nangihirap ang buhay. Kaya mahalaga sa mga magulang, ini-encourage. Kaya mahalaga po ang encouragement. You need to encourage your family. Your member of your family, kailangan encourage mo. Kasi pagkapat, hindi kayo nag-encourage sa inyong mga anak. Lalabas yan mga suwain at lalabas yan ng mga disobedient. Pag naging masuwain ang tao sa Diyos, mga kapatid, pinapagyo tulad ni Jonas na sumuway. Kaya hindi siya nakasuway nung ano nangyari. Tinapos siya sa dagat, di ba? At nung tinapos siya sa dagat, ano nangyari? Hindi mo pinapin, hindi namatay. Hindi mo, no? Dahil pinadala ng Diyos ito sa Jonas. At wala siya ay pumunta doon sa pinapupuntahan niya. Ibig sabihin, saan man tayo papuntahin ng Diyos, kung sumusuway ka, hindi ka makapagtatago sa Diyos. Darating at darating sa panahon, ibabalik ka doon, tumakas ka, ibabalik ka sa Pilipinas, nakalagay ka na sa kahon. Purihin si Lord. Purihin si Lord. Purihin si Lord. Ano gusto nyo? Pagdating ng Pilipinas, ang sikay sa kahon? Siyempre, ayaw natin yun. Kaya mahalaga, lahat natin gagawin according to the will of God. Ano not be discouraged, do not be disobedient to the will of God. Dahil pag tayo sumuhay sa Diyos, hindi tayo sasamahan ng Diyos. Dahil pag tayo sumunod sa Diyos, mga kapatid kay Kristo, tulad din yung hari ito, si Hari Hezekiah, ano nangyari sa kanilang ka-extension? Hindi sila natalo sa kanilang pagpagdigma sapagkat kasama nila ang Diyos. Hindi na karating ng Tarses, pinabagyo pa lang. Malakas ng bagyo, Yolanda. Malakas. Oo. Alis na. Alam mo, mga i-analyze ko natin ang nangyari mga pangyayari sa Pilipinas. I-analyze mga yung mga place. Remember, whatever happened, mga kapatid, ano bang nangyayari? May purpose na. And God speaks to us through that kind of circumstances. Mga pangyayari, may pangusap ang Diyos. Alam mo, wala nung pumutok ang mahigit 100 taon na tutulog na bulkan sa Pampanga.
Sa taon. Mga kapatid, di ka sumabot. Kasi ayaw umalis sa mga kalatano. Sino ang nagpaalis? Ang Diyos. Yung tunog na bulkan, sumabot! Ha! Nasa balwan, sumamay pa ako. Tingnan mo, nasa balwan sila. O tingnan mo, nung umalis sila, tumanda, tourist attraction ang lugar na yun. Bakit? Ayun, ano nangyayari ng mga kalat, ang mga sakit ng mga babae, kasi naging alibangan ng mga yung mga ganyan, kung ano mga immorality. Ba't yun yung tingin mo? Oh, di ba? Alam sa may messages na binibigyan ang Panginoon. Bakit? Sabagat sambay ng mga taong ginagawa against the will of God. Dinigisip. Dinigisip ang tao. Bakit? Ang tao marami. Halimbawa, hindi pa tayo gising, akala natin ay Diyos na mismo itong mga rebultong ito. Samantalang ngayon, paalaala lang sa atin. Kaya sabi ng iba pa nga, kaya kami umalis na sa Katoliko kasi sumasambay sa rebulto. Nagdadasal niya kay Mama Mary. Yan ay nagdadasal samantalang niya ganyan. Kasi, wala kang alam. Yung mga tao walang alam, mga kapatid, puro discouragement ang nasa isip. Puro discouragement. Tayo ngayon, kasi, dahil kung siguro kung yung kita nila tayo sa mga sabawa sa kanya, hindi siguro na sa tayo lahat. Because, nauunawaan natin ang tamang turo na hindi naman sinasamba, yan ay paalaala, it is only an illustration na may Diyos na nagkakawang tao, at may mga tao sumunod sa kalooban ng Diyos, mayroong pinakakita ng larawan at parang magseselos ang mister mo kung nandun na sa tabi mo yung paling picture na ang kakakak mo. Amen? So ganun si Lord. Pagdating ni Lord, alam yung picture pa rin niya at linibulto, hindi na yun. Paalaala lang sa atin, para lalo tayo mapalapit. And remember, God is all-knowing God. Ano ang all-knowing God? Iniisip ko pala. Iniisip ko pala, ay, lalapit ako doon sa nahawakan ko siya. Iniisip niya, wala ang mga anak ko. Yung larawan ko, inihipo niya.
knowledge. Yung mga tao, binibintangan kayo na hindi tama. Sabi ng Bible, doon ang pilis tayo. Ano man ang mga narinig nyo, ano man ang mga pagsubok nyo, ano man ang mga panira sa inyo, do not be discouraged, do not be afraid. God is with you. Sabi ng Bishop na nagtuturo sa amin si Bishop Makaya sa Spanish Divine. Siya yung isa sa team sa theology. Si Brother Ray Vargas naman siya yung registrar. Tapos si Father ano naman yung isa pa rin din. Sabi ni Bishop, naimbitahan siya sa isang malaking kongregasyon. Congregaciones niya. And they were celebrated their 100 years. Lately. Nung inimbitahan siya, nakita niya doon sa may lugar doon sa Quezon City na isang yung mismo nagsasabi, ang laki-laking estatwa noong kanilang pamilya. So, yung sinasabi nila na bawal magkaroon ng ribulto, bawal magkaroon ng ano, hindi ko maaari sila. Sino? Police! Sino? Hallelujah! Forever! Pero sa Jesus ay maalaala lang. So do not be deceived. Do not be discouraged. Kaya minsan nakakawala yung mga tunay na mananampalataya because they were deceived and they were discouraged. Mga kapatid, ang nananaging kapatigan ni Kristo ang siyang maliligtas. Purihin ang mga kapatid. Ang hina. Ang hina. We need to be encouraged. Kailangan po tayo ay ma-encourage at maging tayo as mag-encourage sa iba. So, ano po ibig sabihin ng encouragement? Sabi ko rito, it is giving someone confidence. Tulad ng ginawa ni King Sky. Yung confidence, yung tiwala mo sa pinaka-the best na dapat mong pagkatiwalaan ang Diyos. So, encouragement is giving someone confidence and courage. Courage, it means tapang. Tumapang ka. Maging matapang ka. Naharapin ang problema mo. Maging matapang ka. Na harapin mo kung ano yung mga pagsubok na dumarating sa iyo. So, that is a confidence and courage to do something. Yung gagawin mo yung mga bagay na nararapat according to God. Sinasabi ng Biblia, the Scripture encourages believers to trust in God and to rely on the enabling of the Holy Spirit. Kung paano ang Espiritu Santo ay laging nag-relaw. He is always able. May problema pa. Inaano pa. The Holy Spirit andyan para malakasin ka. Ano po ba? Sabi na ba ito ang Holy Spirit kung magtuturo ko, nagpasa ng Biblia sa kung ang Biblia nito, kaya Lord, may mga iluto ba? Ay ganyan, Lord, turo mo sa akin. Turo siya ng kanila. And God will teach us through the Holy Spirit. Tuturuan kayo. Hindi kayo nililigaw. Kung kayo nasa tama na dapat yung panatilihan, itutuwid kayo, itutumpa kayo, tuturuan kayo, at palalakasin, pagyayamanin, pagkakalaki ng Diyos. Amen!
tayo mananampalataya, hindi yung dinidiscourage ka na yung mga napunta sa kung saan. Ha? Sa halip na sila i-encourage mo na bumalik. Eh, lalo ka pa sa, oo nga, ay, bakit ako napag-ulit? Oo nga. It means to say, nag-aabing ka na lang na nag-aabing mo ano kasi, wala kang alam. So kung ikaw ay nagre-rely sa Holy Spirit, sabi mo mga kapatid, the Scripture encourages believers to trust in God and to rely. To rely in what? On the enabling of the Holy Spirit, kung saan ang Espiritu Santo ay always able and available to teach you, to help you, brothers and sisters. Amen! O, di pa tingin, wag ko na kayo magsintuhan dyan. Di pa tingin, palakad mo na. So, bilang mananampalataya, as believers, we can encourage one another to have greater confidence. Yung talagang tumindi, lumakas ang kumpiyansa mo, ang tiwala mo sa Diyos. Greater confidence in God and so to be bolder. Yung bolder, ibig sabihin yung hindi ka natatakot sabihin yung katotohanan. Dahil sinabi ng Panginoon sa John 8:31-32, kapag pinanghawakan mo ang katotohanan ang magpapalala sa iyo. Amen? Halimbawa, gusto mong lumaya sa driver, ang katotohanan, may asawa ka na. Ang katotohanan, mayroon kang dapat pagkukunan ng pansin at yun ay walang iba, kundi yung asawa mo. Kahit sabihin mong sawa ka na sa asawa mo, asawa mo pa rin yun. Purihin sila. Purihin sila. Amen. Pwede ko sawa ka na ayaw ko na. Hindi pwede, hindi yan laruan. Ha? Di ba sabi? Hindi ako laruan. Ang asawa ka na. Yung inyong partner sa buhay, hindi yan tulad ng laruan na kasawanan yung anak mo sa takpa at itatako na lang. Hindi yung pag-nakakita ka na ng mas wapo, ay magpapalit mo na yung asawa mo o yung boyfriend mo dahil mas nakakita ka ng mas. Sino sa inyo ang mga dalaga para sa kamay? Dalaga pa. Hindi po sinungaling ang Diyos sapagkat sinabi ng Panginoon, and whatever you ask for in prayer, it will be given to you. Sino sa inyo sa kamay? Okay, yung mga dalaga. O, sa inyo, dalaga na ha? Asa pa yung mga dalaga? Oh, biyuda raw, biyuda. Hindi mahabay pa rin ito. Oh, so, ito paalala ko, ano? Wag na wag po kayo makikipag-chat-chat sa kung kani-kanino. Sabi ni Pinas, nangyari po yan, nakikipag-chat-chat. Lalo na doon sa mga ibang lahi. Lalo na yung mga dad. Yung mga dad. Bakit? Madalas po yan sa mga iba't iba, maraming parang dark. Yung po ay madalas ay mayroong tinatawag na power na nakakapag-hypnotize. At may nangyari ganyan sa Pilipinas. Pag na-hypnotize ka na, talagang na, nag-uusap lang kayo, ini-hypnotize ka. Pagkatapos po yun, siyempre kung ikaw ay hindi fully anointed or filled ng Spirit, matatagay ka nun. Kaya mahalaga, sabi nga yung confidence, the greater confidence to rely in the Holy Spirit. Mga kapatid, alam nyo, nung siya po ay nagkaganon,
sunod-sunuran na lang siya kung anong ipinagagawa. At dito naman, may nangyaring gano'n na sinasabi ng isang sister, na nagkaganon din, sunod-sunuran na. So, ang nangyari na, ang tawag doon, cyber-sex. Ngayon, tingin sa kaalaman nyo, akala nyo yung nare-record, yung kausap nyo, recorded yun. Ayun, ay nakita ng mga magulang na yun, kahit na, dahil pinost mo, kaya nakausap na yun, bumalat. Alam nyo, hanggang ngayon, nasa ospital na shock yung mga magulang niya. Dahil lahanan ba yun ang kilos ng demonyo? Lahanan ba yun? Wala naman kayo dumating dito, ilang sisters, mga kapatid, ang nagsabi na, halos naubos ang pera nila, bakit naman kayo magbibigay ng pera? Doon sa kanya nyo, bakit naman kayo magbibigay ng pera? Na ibibigay yung inyong account number, bakit sumuhulog doon? Kayo matupakan, para naman kayo pinapapalan. Mga kapatid, kakawalaan ng iba kundi siya na lang. Kakawalaan mo, mauubusan na yan. Mga kapatid ng Kristo, magkaroon kayo ng tiwala sa Diyos. Greater confidence you have to live in the Lord than whatever you ask for in prayer, it will be given to you. Amen? Magtiwala kayo sa Diyos. Babae ko kayo mga kapatid. Huwag niyong ibaba ang moral ng Pilipino. Huwag niyong ibaba ang moral. Ini-encourage ko kayo na mabuhay ng tama. At ini-discourage ko kayo para sa gawa ng ahaw. Mga kapatid, kung gusto niyo talaga na magkaroon ng asawa, ibibigay ko sa inyo. Sabi lang. Hindi ako. Hallelujah. So, brothers and sisters, tandaan niyo po, bilang mananampalataya, mag-encourage tayo sa tumpang katama. Kung nagkakagera ang Israel laban doon sa Assyria, ay ngayon, may gera sa ating isipan laban sa masamang espiritu. Sabi ng Ephesians chapter 6, ang kalaban natin hindi tao. Ephesians 6 verse 12, kundi masamang espiritu sa ipapawid na laganap. Sabi na doon, ayon kay St. Paul, letter of Paul to the Ephesians chapter 6 verse 12, labanan niyo siya. At ang paglaban doon, magagapin niyo siya kapag sumasaakin ang Diyos. Tulad ng sinabi ni King Hezekiah, higit na makapangyarihan ang kakampi natin sapagkat siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Encouragement is very important to the life of those people surround us. Mga tao na nakapaligid sa atin. Mga tao na nakapaligid sa atin na nag-discourage sa iba't ibang areas ng buhay. Nag-discourage dahil matanda na, wala na sa kalendaryo edad niya, hindi na niya alam kung anong gagawin niya, ay gusto pang mag-asawa. Trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. Huwag nyo sandigan kaya inyong sariling karunungan at kaalaman. Sumapit kayo sa Diyos. Panghawakan ang salita ng Diyos. Nothing is impossible with God. Amen! Mga kapatid, lahat ang gawa ng kaaway. Lahat na lang ay ginamit ng kaaway. That is war against the
God. But remember, if you are true believers of Christ, hindi ka magagapi, hindi ka matatalo, because the promise of God, I will be with you till the end of this world. I will be with you till the end of this world. Amen! Kaya nasabi ng Bible, if you want that your life is always filled with power and anointing, and God is always with you, you must offer your life to God. Sabi ng Romans chapter 12, verse 1 and 2, ialay lang yung sarili. Ha? Hindi yung ang sarili nyo inaalay yung doon sa kausap nyo sa internet. Ako may nakikita minsan na akit pala ako dyan sa simbahan eh. Doon pala sa baba. Nakikita ko abay nakausap doon sa kanyang iPad o tablet. Ibang kahit. Mga kapatid, papunta na lang sa simbahan, iba pa yung nasa isip. Sinasabi ko yung mga ganyan kasi ko, nangyari na doon sa parent ng sister na yun. Hanggang yun daw, sabi niya, ako kumain ko sa papa. Dahil nakita sa post yung lumantad yung ginawa nila sa parang yung, alam nila, kayo mga prayer partners, kayo mga Tesla members at mga elders, dapat kayo nakakita na Pilipino, di man natin nakakita sa sarili. At kung ginagawa hindi maganda na nawala sa sarili, huwag nyo pinipili pa. Dahil ang pinapapaba natin, moralidad ng Pilipino, dapat ayaw na tutulungan. Hindi ko mga Chinese pa ang nag-aasikaso para tulungan yung kami. Eh tayo, Pilipino, sino nakakita Pilipino, tayo ang nagbibigyo-video, instead na, yung damit mang hubaling bukas. Facebook, mabuting balita ni El Shaddai. Amen, people! Have to discourage! Amen! Yung pag-away nyo ang pamilya nyo, huwag na ilupo sa Facebook. Ako may nakita ito eh, tingnan ko yung kanyang posisyon siya, di ba? Mag-open mo yung Facebook, makikita mo, kaya partner pa naman. Bakit nakapost doon yung mga away-away nila, pamilya nila? Sakutan sila sa ano? Sabi ko, grabe itong mga tao dito. Hindi na ipilihan yung Facebook is www, World Wide Web. Buong mundo yan. Kinakalat nyo ang baho ng inyong pamilya. Kinakalat nyo ang kasamaan ninyo kapag kayo nag-post ka ng masama. Kaya dapat po gamitin yan sa mabuti. Bago gamitin ng demonyo, ang lahat ng yan, gamitin natin sa mabuti to encourage people. I-post natin ang mabuting balita. I-post natin ang salita ng Diyos. I-post natin ang invitation sa gawin ng Diyos. I-post natin hindi yung wanted ka, wanted boyfriend or husband. Mga kapatid, huwag ka na magpupost ang wanted pa. Bababa mo lang ng Pilipino. Amen. Bababa po ang moralidad. Itaas natin ang moral kung paano tayo tinaas ni Jesus. Makasalanan tayo lahat, pero tinaas tayo ng Panginoon. Sa pagkasabi ng Panginoon, ang sino mang nagpapababa ay kanyang itaas. Ang lahat na gusto itaas ng Panginoon, tuloy yung lahat. At sabihin ng Panginoon Jesus, patuhalin mo ako sa aking mga ginawang kasalanan. Lalo na po sa halik na ako'y mag-encourage, ay ako pa ang nag-discourage sa mga tao para mamuhay ng matuwid. Panginoong Jesus, tulungan mo ako na maging tagapag-encourage sa mabuti upang ako'y magamit mo gusto
Yes, Lord. Panginoon, nalagin ko na kami lahat ay magamit mo. Not to discourage people, but to encourage people, O God, to obey your words, O God, to do your will, and to follow your will, O God. Dalangin ko po na kami lahat ay magamit ko, Panginoon, sa iyong ministeryo. In the whole world, O God, upang kami, Panginoong Diyos, ay iyong mapakinabangan sa nalalabing buhay namin sa mundo. Alam namin, Panginoon, kung paano ang gera ng tao, kundi masasamang espiritu. Dalangin po namin magamit mo ang aming isipan at puso ng aming kalooban na maging mabuting halimbawa sa buong daigdig sa panahon ikay hinihintay namin sa iyong pagbabalik. Pagpalagi niyo po at ibigay ang karunungan o kaalaman, divine wisdom, O God, sa aming mga kapatid na ito. Ilagay mo, Panginoon, sa kanilang isipan at puso ang divine wisdom, the anointing, the power. Lord God, I pray in the name of Jesus, and with the power of the Holy Spirit, I pray, O God, to heal those who have sickness. Claim the power and anointing. Heal, O God, those who have sickness. Lahat ng nararamdaman mo na huwag I pray, Lord, of healing and deliverance. Sinasaway ko ang lahat ng nararamdaman, maging cancer. Sinasaway ko maging sakit sa puso. Sinasaway ko sa pinag-impyerno. High blood, ulcer, diabetes, all sickness from head to foot. Right now, I will rebuke you, Satan, in Jesus' name. And be healed. Be healed in Jesus' name. Be healed. Father, cover us with your precious blood. Make us holy and worthy, O God. And we claim, O God, all of our prayer requests now is granted, O Lord God. We claim in Jesus' name. And Father, paspasan din ang mga paliwasin langis, Biblia, wallet, bag, passport, papeles. Kasama po ang aming mga aray at handog. Ibalik ng siksik liglig at umaapaw. As we say, give thanks with a grateful heart of Jesus. Pasalamat natin ang Diyos na namin. Ay 30th anniversary ng ating El Shaddai Ministry sa buong mundo. Kaya po sasabayan po natin yan. Siyempre, ang Saturday and Sunday, tama-tama yung date, 16, 17. Kung ano yung inaano sa XI, yun din po ang ating dadalahin. Kaya sa inyo, Friday group is August 15. So August 15, sasabayan po natin ang Foundation Day. So ano ang inyong dadalhin? 3 napakahalagang prayer request, 3 kandila, lagyan niyo po sa baso. 3 wish
yung ibubulong nyo. Ha? Sabi ng Panginoon, John 15:7, and whatever you wish. Ha? Iba yung prayer request sa wish. Diba? Tapos, 3 bottled water. Ha? Kasi po yung babasbasa ng Panginoon. Ang isa, iinumin. Ha? 3 akay. Kailangan yung bisita nyo 3 akay. At 3 barbecue. Chicken barbecue or pork, beef, depende sa inyo. Pero kung ako bibigyan nyo ng barbecue at patitikimin nyo, chicken ang kinakain ko. Hindi ako nakain ng baboy. Ayun po. Yun po ang dadalhin natin. Tapos, sa Friday kayo ay August 15. Dito po, anong August 15. Tapos, kasi ang mas advance yung pong Miyerkules, Huwebes, at saka Biyernes, advance. Yun naman pong Monday, pagkatapos na yun. Monday and Tuesday ay 18 and 19. Kayo naman, advance. Okay. So, sasabayan po natin lahat. Kanina, itinext ko sa in-announce sa radio. In-announce sa radio. Yun po. At nabanggit din natin si Servant Leader kahapon na nakausap ko siya, nag-greet lang ako, ano po. So yun. So maganda, sabi doon sa radio kanina, maganda yung ginagawa ni Brother Rex kasi sasabayan nila, napakamasunurin naman. Sa Diyos tayo masunurin. Kaya po kung kayo'y susunod rin sa sinasabi ng punong lingkod, sabi ng Servant Leader, ang 3 prayer request, ang balik ay 30 pagpapalat biyaya. Kaya wag kayong absent. Friday, August 15, ang Saturday group 16, ang Sunday group 17, ang Monday group ay 18, ang Tuesday group ay 19. Ang Miyerkules naman ay doon sa parting ano. Okay, iba-iba po yun. Para at least kasi iba-ibang area nyo. Ano? Ang Thursday po, advance ng ano? Thursday advance po. Kasi yung sa 14, Thursday. 14 po. Kasi masyado nang malayo pag after na yun. Okay, so yung Miyerkules, advance po yun. Yung 13 yung Miyerkules, 13, 14 Huwebes, Biyernes ay 15, Saturday ay 16, ang Sunday ay 17, ang Lunes ay 19, 18, at yung Martes ay 19. So yung po ang sabay-sabay nating activities para po sa Foundation Day. Iba pa po yung anniversary ng Hong Kong. Ang anniversary ng Hong Kong ay December. So, yung po yung Foundation Day, pakikisa sa kabuuan ng pagkaatatag ng El Shaddai Ministry Fellowship sa Pilipinas, at buong mundo ay kumalat. Yan po, mga kapatid. Amen? So, yun po ang yung nadalhin. At ngayon pong bukas po, Sabado, last day na po ng broadcast sa Metro Plus. Kaya po, magpa-download kayo kay Brother JR ng radio para marinig kayo direkta na sa Pilipinas ang ating mga announcement. Yun po. Kasi hindi na natin itutuloy yung kontrata sa Metro Plus. Yun po. Para naman makatipid-tipid tayo, para sa iba naman magamit po yun. Ang laki-laki yata po ng bayad natin doon. Alam niyo ba kung magkano bayad doon? Mahigit 300,000 Hong Kong. O diba? Magkano yung pag-convert? So magagamit natin sa iba pong mga ano. Okay? So, ang tao naman ngayon, nakikinig lahat ay sa XI na direkta. So, kung direkta, www.deltabroadcastingsystem.net. Automatic po yun. www.deltabroadcastingsystem.net at www.eradioportal.com. Yan. At tapos yung ibang mga radio na pwedeng i-download sa inyong cellphone at sa makukuha doon ang XI. Amen? At pakiusap ko sa lahat ng mga prayer partners, tulungan niyo po kami na mag-spread ng good news. So lahat ng may FB, Facebook, yun po, doon kayo mag-post ng ating mga activities. Friday group, asukasuhin niyo yan para sa ating pong information campaign. Okay? Lahat ng may FB, yun po, kailangan mag-post tayo na. Yung mabuti ang post natin. Okay? Okay? Sino gustong yumaman? Ang gustong yumaman ginagawa, sumali kayo sa ating kooperatiba. Yan, sa ating po. Ang kooperatiba po natin, matagal na po yan. Hindi lang na-announce sa mga dating disciple na punta rito. Pero makinig kayo sa XI, 11 o'clock to 12, ando po yun. Yan. Mayroon tayong mga brochure dyan sa ating mga core group. Yan, pakinig mag-ano po kayo dyan. Mataas ang interest. Okay?
Okay, ito na ang puhunan na inyong pag-uumpisahan para kayo yumaman sa pagkakampagyaman ay ginagawa. Nasa Diyos ang awa, nasa atin ang paggawa. Puri ng Panginoon. Ito na! Sinilig niyo na. May dalawa pa. Ito pa. Ito naman yung susunod. Ha? Isigaw nyo na kung anong gusto nyo. Gusto nyo magkaasawa, isigaw nyo. Gusto nyo baguhin yung mister nyo. Ha? Isigaw nyo. Gusto nyo makalaya doon sa driver, isigaw nyo. Ito na, ito na, ito na, ito na, ito na, ito na. And finally, napakalaki nito. Ito po, napakalaki po nito. Mangyayari kung ano yung nasa isip mo. Mangyayari kung ano yung nasa isip mo. It is by faith. By faith, you claim it. Now, in Jesus' name, ayan na! Sa laki mabubuan ako eh. Sa laki. Kapatid. Okay, taas ang kamay. And let's pray the Psalm 91. We have the Father, Son, Holy Spirit.